This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, LJ Aquafarm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Beno, mga tugang Marinaldao, probinsya ng Sorsogon, Marinaldao, Banwaan, ito. Sorsogon City. Yes. Una ko Banwaan, Kabuuan. Bahala na naman, batok na naman kita. Kaumpisa lang natin, ano? Kaya nga, kinurek mo. Kaya iba man naglaog sa isip ko. Okay. Sabi nga ni Banwaan na may paninindigan. Sabay bawi, ikaw ha? Ikaw ha? Ano ba yun? Paninindigan. Paninindigan. Banwaan na may kinakatawan. Nang ano? Kinakatawan sa mga usaping napapanahon ngayon. Happy watching sa lahat ng may kontrata sa flood control. Bakit flood control lang? Oo. Bakit? Dapat lahat. Next naman yun kasi mainit pang sa flood control. So para wala pa dyan ang road opening. Yun. Wala pa dyan ang concreting. Yun. Wala pa dyan ang tawag doon, patches. Ano? Patches. Itong sabi nga ni na patchi. Bagan mga binordahan na tinampo. Yan. Yan. Flood control muna tayo. Sige, para si Kap anyway, Kap, mainit na kita. Happy watching sa tuya mga para antabay sa Facebook page live. And syempre, nahiling man kita sa YouTube channel. Para ang gusto sa YouTube lang kamo. Tapos ang gusto man mahiling ka ng personal, magpasirin lang digdi. Yan, makita ninyo ang kaamong kagapuhan. Habang mainit ang flood control, saro-saro na nagluluwasan ang mga problema. Oo, adi ho, Kap. Mainit-init pa ang post ni Sige. Mainit-init pa ang post ni paring Bawawaw. May post si... Yung daw. May flood control sa surunod na post ni Bawawaw. Ito post lang naman pero kung totoo ito, hindi wow. 95.380 million rehab major repair flood control Bulawan River erosion. Reported completed kan DPWH from May 22 to 2025 as of May 31. Flood control major repair Pabrika Bulan 92.380 million finished project reported completed DPWH. Wow, dami. Second district. Ini ang matindi. 19 million flood control Zone 2 Bulan reported completed kan DPWH as of May 31, 2024. Okay. Pero mao ini unroute na. According to kay Cap Jojo Heraldino. Sabi mo, nireklamo mo sa contractor, wala action. Pero mo yan. Mainit-init na mga flood control ang usapin ngayon. Okay. Kaya, Mamaya i-discuss natin yan. Yung sinasabi ni Cap Heraldino. Dino ng Bulan. Dito lang yung Sorsogon na. Pero Cap, matindi itong sa Oriental Mindoro. Napanood mo si Cap Dolor. Si Cap Dolor. Major. Governor. Dolor. Hindi. Nasabi ko lang ng Cap Dolor kasi ikaw ba naman, Governor, hindi ka papasukin sa Alam mo, may mga limitations din kasi. Although, nasa LGU tayo, pero may mga limitation. Ayan ang dapat na maintindihan din. Hindi naman pag sinabi natin na gobernador tayo, mayor, or whatever, dire-diretsong paglaog ta. There's a process. Pero kita mo man ito. Project ito DPWH. Nasa lugar ko, di mo ko pala ugon. Ayun nga. Ano ako dito, Ayun nga, tawa siguro. Pasensya na, Gob, kasi
kawawa naman yung security guard, mawawalan din ng trabaho Oo yun. nga. Alam mo, Gob, sumusunod lang naman yun sa utos kung sino nag-utos dun sa security guard na huwag kayong papasukin na mag-inspect dun sa project na flood control dyan sa... Sigurado yung nag-utos nun, yung contractor. Ay, Kasi yun siyempre ang naman. kabilin-bilin sa kanya eh. Yun. Sinisweldoan kita dito para 24 oras bantayan mo ang lugar na ito na walang makapasok. Oo, nasa 11GO din kasi Diyos yun na ginawa ng security guard natin. So, Oo. nasa 11GO yun. Wala tayong magagawa doon. Utos yun sa kanya. So, ngayon, ipatawag nyo, Gob, kung sino yung nag-utos doon sa agency na yun. Para may rights na kayo doon kasi nandyan sa area ninyo eh. Pwede na ninyo yan ipatawag. Sa kagawag mo nang pag-initan yung guard, kawawa naman. Oh, yan. Pag-initan nyo na lang yung contractor Yung hanggang contractor. hanggang sa mga suang talingan nyo sa pagkamainit. Pagka mainit. Grabe ito, sabi ko. Ganito na pala, mas powerful na ang contractor sa DPWH as sa governor. Medyo nakakakuan yun, nakakabahala. Kasi biruin mo, isang proyekto ng gobyerno and yet ang namamahala doon sa probinsya na yon ay hindi pinapasok ng kontraktor o ng DPWH. So, paano nangyari yon? Hindi naman DPWH, sinabi contractor daw yung hindi nagpapasok. Di Kasi magkakaroon contractor. sana ng Joint inspection. Joint inspection. With DPWH at saka ng... Kaso ang DPWH hindi tumuloy. Bakit kaya hindi tumuloy, no? Siguro alam niya na na baka makasuhan sila ng trespassing. Trespassing sila nag-implement ng project, ano? Hindi. Talaga naman. May utos nga ang contractor na hindi pwedeng pumasok. Pwedeng kasuhan sila pag pumasok. Kaya sabi ng DPWH, bala ka dyan, Gob, kung kasuhan ka. Basta kami labas dyan. Yun ang matindi na Medyo patindi ng patindi ngayon ng mga usapin, hindi natin to... Ano ba talaga nangyari? Ang purpose lang naman siguro ng pag-inspect ni Gob at saka nung DPWH dun sa rehiyon na yun, ay para makita, ma-evaluate, ma-inspect yung ongoing construction dun sa flood control na ginawa ng contractor na yon. At saka Kap, ang reason why nag-inspection ang governor, kasi nga may nabalitaan niya na may nawasak na dike. Kaya nagkaroon ng baha doon sa lugar na yon. Kaya nag-inspection siya. It so happen na yun ang inabutan niya na ganun. So, tapos, hindi siya pinapasok. Hindi siya pinapasok. Yun lang. Kasi yun nga, makikita yung mga pinaglalagay na bruin mo yun. Yung ano ba tawag doon, Kap? Yung paganyan na yung tama, flood control na yun. Alam nyo, sabi nung nakausap natin nung nakaraan, bago yun, di ba, may ganito, pataas. Oo. May ganon. Yan. Ay, may ganyan, tapos pataas uli. Bago to ilagay, may sheet pile yan sa baba. Yun, tama. Tapos after ng sheet pile, may flooring yan sa baba. Oo. May flooring pa yan. And then bago to, umakyat na pataas, ito. Tapos gaganyan. Ito, gaganyan. Tapos gaganyan naman. Yan. Bago dito sa baba, bago to lagyan ng kung ano man, may sheet pile yan. And then after na sheet pile, bubuhusan yan yung semento, yung flooring, saka na to tataas. Pag tumaas naman to, and then ma-reach mo ng certain height, may ganito na naman. And pag ganyan na uli, tataas naman, ganyan. Hanggang pagkataas umabot na dyan, doon sa ang tanong lang naman dito simula dito sa baba, ano bang nilagay ng kontraktor? Yung sheet pile, yung flooring. Pag akat dito, ano naman ang nilagay ng kontraktor? May bato ba yan? O buhangin? O lupa lang? Nilagyan ng kabilya, ng bakal. Tapos sinimento na. Pagdating naman dito, ano bang mayroon dito? And then, pagdating naman dyan, at saka yung sa pinakatap na nakita natin sa mga post ng iba't ibang mga social media, na mga, minsan nga may mga vlogger, minsan nga may nakita tayo na post na nasira nung nakarang taon lang. Pagtingin, ang mga nakalagay mga buhangin. Mga buhangin, hindi ba to? So marami niyan dito sa, alam nyo na, marami dito sa Sorsogon, meron ganyan, meron ako nakita na ganyan. Na base sa specifications na sinasabi nila,
bato dapat ang ilagay. Ang nilagay, lupa. Parang sabi, tingnan mo kung titingnan mo yung pandesal, ang ganda ng design sa ibabaw, tapos ang laki. Ang laki. Pag ginanyan mo, walang ampaw, laman. sabi, hangin. Pero at least naman, nakita naman ninyo, magandang presentation. Oo, ang ganda ng yung sa ibabaw, yung pala walang laman ang dun sa ilalim. Yun ang simpleng comparison lang sa tinapay, sa pandesal na naglalakat-lakat na. Malunggay, cheese, pandesal. Tanggalin mo ng cheese. Malunggay, pandesal. Malunggay, pandesal. Tapos, bumili ka, 5 kung ajis. Akala mo, laki, no? Pero pag ginanyan mo na, wala nang laman. Hangin. Tapos, ang pagkakasemento doon, Kap, sa pagganyan, no? Kita mo, ang nipis talaga. Ang nipis. Basta hindi na makita ang bakal, okay na. Pero nagpapasalam. Diyos ko naman, Kap, wala nga bakal eh. Huwag ka na maghanap. Sabi nung, parang kung ako yung nandun, tapos naghahanap si governor ng bakal, isasabihin ko, bakit yung kung saan yung wala, yun ang hinahanap mo? Siyempre, wala. Diba? Wala nga eh. Wala. Siyempre, yun ang hanapin kasi nawawala. Sabi nung isang isang politiko. Yung isang reporter nagtanong. Okay, reporter. Reporter Sir, sa ilang taon mo ba na panunungkulan, ano na po yung mga accomplishment project mo? Okay. Anong sabi? Nag-ikot ka ba sa paligid? Opo. May nakita ka ba? Wala nga po. Wala nga po eh. Yun naman pala, nagtatanong ka pa. Yun nga. Bakit ka nga ba, sir, nagtatanong? Wala na nga naman yung nakita. Diba? Huwag ka na magtanong. Wala ka namang nakita. Ba't kailangan pang magtanong? Wala ka namang nakita. Wala ka naman narinig. Parang nagbubulag-bulagan ka. Nakita mo nang wala na nga eh. Tapos nagtatanong ka pa. Nang binalikan ka. Paano na? Imbis na ikaw makakuha ng informasyon sa kanya, binalik sa iyo yung katanungan mo. Bakit ka pa nga ba naghahanap? Kung ano lang nandyan, huwag mo nang hanapin. Yung hindi mo nakikita. May tumatawa. Yan ang sinasabi ano natin. ba yung sinasabi mo? Okay, so, Kap, baga nalihis na kita kasi ito ang mainit ngayon na mga flood. Yan. Sa ngunyan, Kap, base sa, balik kita sa barangay mo kasi nakita ko sa post mo na ano ba yung may ipamimigay ka na daw na mga kalupaan, pwede bang mga ilang sako ba ang pwede natin may-ari dyan? Eto, nandito yung lupa sa mga mahihigos tabi. Makikita sa kamay o sa daliri o sa kuko yung kalupaan na yan. Mamaya-maya ko nasagutin. Surprise! Ayan, oo. Kasi sabi ko baka may nagtatanong sa atin dyan. Kung sinong gusto magkaroon ng lupa, magdala lang ng sako. Pero para hindi masyado mabigat, yung sa semento lang na sako. Oo, kasi maliit lang naman yun. Speaking doon tayo sa nabanggit mo na yan na unang arangkada natin itong mga flood controls na to na project sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ito mga katanungan lang, mga kabarangay, mga ka-listeners o mga viewers dito sa ato na programa. Number 1 na katanungan, ito kung may mga nakakapanood itong programa natin, mga listeners natin, welcome po kayo na magbigay ng kuro-kuro, suggestion o opinion dito o kasagutan dito sa number 1 na katanungan ko. Okay? Number 1 na katanungan ko, ito yon. Manungod dito sa mga in-implement ng DPWH projects sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ng ating bansa. Number 1, lahat po ba ng mga pinapa-implement ninyo na projects bago nyo yan ipa-implement o ibigay sa kontraktor na plano o design na gagawin kung saan man lupalop yan ng Pilipinas, yan po ba ay approve na? Ayan. So, kung may listeners man tayo,
kung may viewers man tayo, kung saan man, kung ano man. Anong gusto mo sabihin, Kap, yung halimbawa in-implement itong project na ito, Yeah. itong sabi nating widening. Yeah, widening. Tapos nagtrabaho na. Mhm. Ibig sabihin, merong gano'n na wala pa namang approval, inuna na. Iyan nga ang katanungan ko. Oo. Ayan ba ay halimbawa may NTP na, may notice to proceed, may winning bidders na pinabid, may lahat ng Dumaan na sa process. proseso. Yeah, lahat dumaan sa proseso. And then ngayon nag-count na ng day 1. Yun bang binibigay ninyo sa mga contractor ninyo na mga design kung mayroon man, iyan ba ay approve na? 'Di ba? Ayun lang naman. Para at least malaman din ng taong bayan kung ang ini-implementa ng kontraktor ay talaga yan ay inaprubahan na ninyo. With signature na ba ng project engineer, ng district engineer, kung yan ba ay for implementation na, yan na ba ay approve na? Yun ang katanungan. number 1 na katanungan ko. Pangalawang katanungan ko, dito naman ito sa dalawang agency. Sa DPWH at saka sa DNR. Okay. Okay? So, pangalawang katanungan ko. Just in case, mayroon kayong dinaanan sa road widening o kahit na anong projects, basta't maraming punong kahoy, punong nyog, saan ba mapupunta yung punong kahoy na yon o yung niyog na yon? Saan ba mapupunta yon just in case yun dinaanan ng proyekto ng gobyerno? O yan ang pangalawang tanong ko. Ito ang pangatlong tanong ko. Just in case, may dinaanan na kalsada o na road widening, title yung lupa, yun ba ay subject na bayaran ninyo? O yan lang, tatlong katanungan ko. So sana, sa mga listeners natin, viewers natin na nakikinig ngayon, alam ko marami namang nakikinig, dapat, o kung ano man, magbigay kayo ng suggestions ninyo, opinion ninyo. Kung hindi, by next program natin, isa-isahin po natin yan na i-discuss para doon sa mga listeners natin, na yung mga listeners natin, minsan mga kabarangay natin, na kulang ang kaalaman pagdating doon sa proseso na yon. Yun. O kaya, gusto namin kayo bigyan ng mga inputs sa abot ng aming makakaya, ng aking partner, doon sa mga process na yan, kung yan ba ay nasusunod sa ngayon. Tama. Kasi nga, ito yung sinasabi natin na palaging yung pinopront ng mga ganitong project. Unang-una, hindi ka dapat kumontra dahil project yan ng gobyerno. Share ko muna. Di ba? Project ng gobyerno, walang dapat na makabalakid, sabi nga, kahit sa widening yan or sa road opening. Yan lang naman katanungan dyan. Unang-una, nagkaroon ba yan ng public consultation sa mga barangays, sa mga affected na na mga constituents na may pag-aari niyan? 'Di ba? Magtatanong tayo, madali lang pag ang road opening. Ang problema niyan, yung dadaanan mo. Nagkaroon ba tayo ng sinasabi nga natin na idinaan ba ito muna sa public consultation? Sino ba ang mga may-ari ng mga lupa na dadaanan namin? 'Di ba? Kung titingnan lang kasi natin, sample itong coastal road from Cambulaga going to Pangpang. Sa kalagitnaan niyan, mga palayan na yan. So, ano ba ang naging proseso dito? Nabayaran ba? Or kasi nga, isa pa sa problema dito, kahit hindi mo pabayaran yan, kahit hindi mo sabihin natin paggamit, wala kang magagawa dahil proyekto ito ng gobyerno. Parang ikaw pa makakasuhan pag hindi mo pinayagan na ituloy ang proyekto dahil tatamaan yung lupa mo. Pagdating naman sa bayaran, sasabihin babayaran naman kita, babayaran naman yan. Kaya lang, tapos kung sa Bicol, sabi, magurang lang sa hagad. Diyan naman sa punto na yan, may mga sinusunod ang gobyerno
pagdating doon sa pagbabayad ng, halimbawa, dinaanan yung area, i-assist yan ng city o i-assist yan ng munisipyo ng mga kasama natin sa assessor's office. Kung magkano yung per square meter sa isang syudad, sa isang munisipyo, yun ang dapat na mapapunta doon sa may-ari ng lupa. Yun nga, ang isa pa dito, halos may binabasihan sila na kung saan yung pinakamababang taripa, yun ang titirahin nila. Kaya kahit ako nang hina sa lupa ko na ibenta or pabayaran kasi ganyan na kaano. Kasi meron tayong sinasabi na paras dyan sa Huban. May napupuntong dyan, yung paglalagyan yata ng public market. Okay. Kahit ayaw ng may-ari, sa development yan. Tapos, ano ba yung classification ka? Malaman ko, yung pag-identify ng dapat bayaran na lupa. Talagang, ang binabasyan nila? Yun lang, yung sabi na agricultural land, wala naman daw produkto, mga ganyang bagay. Okay. So, ito mga eksperto nang dapat sumagot nito, ano? Sana ito, sasagutin ko na to based sa personal na opinion ko. Okay. Yung binanggit mo na una na mayroong gagawin o doon sa isang area, Bulan? Ano yun? Sa Huban. Huban. Okay. May tinatawag tayo na, ano bang tawag doon? Halimbawa, may progress ang isang barangay, may progress ang isang munisipyo o city. Ano bang tinatawag doon sa halimbawa, dadaanan o kalsada, road opening, dadaanan yung area mo? Ano bang tawag dyan? Pag yan, halimbawa, dadaanan yan, magkakaroon ka muna ng series of consultation sa may-ari ng lupa, etc., hanggang doon sa dulo. Kasi kung ang target mo is road opening papunta doon at least maginhawa, yung paglabas, pagpasok ng mga produkto doon sa area na yun kasi marami, halimbawa, sa dulo niyan maraming palayan, maraming kuprahan dyan, may dadaanan ka na lupa, magkakaroon muna yan ng series of consultation sa mga residente kasama yung mga may-ari ng lupa. Ayan yan ang number 1. Ngayon, kung hindi kayo nag-arrive doon sa consultation na hindi kayo nag-arrive sa kung ano man ang usapan ninyo, pwede yan i-push ng gobyerno. Ito ang tinatawag natin na, ano ba yun? Wala akong, eminent domain ba? Yan. Yan ang i-apply ng gobyerno ngayon. Pwedeng i-apply yan para yung process na yon, yung kagustuhan, majority ng barangay o doon sa area na yan, magkaroon ng kalsada. Provided na kung halimbawa yung area na yon ay dadaanan, provided na pwedeng ibenta nung dadaanan or pwedeng i-donate nung may lupa. Kung ibenta naman, halimbawa, ito yung area, papasok dyan. Pag ibinenta yan pag ibinenta yan ng may-ari ng lupa, pagpapasok ka dyan, kasi binenta mo, subject yan na magtotolpi ka dyan kasi binili yan ng personal. Diba? Pero kung yan ay dinonate mo, ang magmamaterialize dyan ay yung barangay o yung LGU. So, dapat may donate yan para kahit sino pwedeng gumamit yan. Tama? Yun. So, ngayon, ang assessed value o yung babayaran doon sa halimbawa binenta, ang pera kung magkano yon, i-assess yan ng assessor's office kung magkano yung halaga nun. And then after that, babayaran yun. Yun. So hindi pwedeng sabihin mo na kahit sa'yo yan, tapos kailangan ng gobyerno, pag kailangan na justify yan ng gobyerno, na kailangan talaga yan, wala nang iba na mapwede, talagang ipupush yan ng gobyerno. Provided na dapat dumaan sa tamang proseso. Ayun nga ang sabi natin. Yan. Kasi may rights naman ang gobyerno eh. Pero other side naman ng gobyerno, ito naman yung mga hindi kulang ang kaalaman ng mga may-ari ng lupa na basta na lang dinadaanan din minsan. O tulad sa consultation, may consultation nga na nangyayari. Pero during sa mga katanungan, hindi naman nasasagot yung iba. Oo, totoo naman yan eh. Kaya nga doon sa isingit ko lang po doon sa katanungan
na napost ni kagalang-galang ex-kapitan na Alec Nonong Soto na bakit ba may mga projects daw eh. Ngayon, ang alam natin, sabi nga niya, wala na ngayong perma o acceptance ang barangay captain sa mga projects. Wala. Wala. Nakuan ko lang yan, na witness ko lang yan. Isang beses lang ako nakatanggap ng acceptance doon sa project. Isang beses lang. In my 7 years na panunungkulan. Madadagdagan yun. Isang beses ko lang yun. Tapos may pinapatanggap sa akin. Ako, hindi ko tinanggap yung pangalawa sana. Yun naman pala, nalaman ko. Inaccept na. Besides of my series of communication sa kanila, na ito hindi pa tapos. Yun ang masalimuot na katotohanan na minsan pagdating sa bayaran, hindi kami ibwelto doon kasi sila nag-uusap-usap. Ang tanong ko, binayaran nyo ba? Diba? Yan. Binayaran nyo ba? Sino ang binayaran nyo? Ang diba? Lang naman dito is, yes, nasa side tayo ng gobyerno, pero dapat walang maaapi na mga mamamayan kasi kung yan ay may budget, ibigay yan sa tamang tao para mapakinabangan. Exactly. Pero kung, sundan ko na rin, pero kung yung may-ari ng lupa, pumayag, pumirma siya, wala nang karapatan yung anak o relatives nun, kung unang-una pa lang, ay mayroon na siyang pahintulot na yan ay daanan ng kalsada o ng proyekto ng gobyerno. Okay. So, ito naman ang katanungan ngayon. Pinapirma na. Sabihin, to follow na lang ang bayad. Hanggang natapos ang project, walang bayad. Paano tayo ngayon? Sorry. Yun ang medyo kailangan ayusin din. Kasi dapat, pag nangako tayo, dapat tuparin natin. Pero karamihan ngayon, sa mga naririnig ko, pinangakuan ka na nga eh. Ano ang ginagawa? Pinangakuan ka na, tupadon pa. Oo. Speaking of tupad, di naman, amo naman rin i-discuss ta. Kayo, Isus, Ginoo, nakita ko sa mga post kanina, o sa mga nakaagin na dilaw, ang mga nagtuturopad, pera de los ubos, may matino man tabi na nagtutupad. May matino man. Nasa nagkukuan yan, nagmamanage, nag-supervise. Kasi biruin mo, ang ginawa nung post na yon, doon sa mga nagtupad na yun, sorry naman sa mga nagtutupad, biruin mo, kinalat mo na, tapos siligo naman, ikalat otro, walisin uli, ay di po gala. Ay, sorry. Bagan nakita ko dito, Kap, sa during the time of President Erap Estrada, may clean up drive sa sa Ilog Pasig. Ang ginawa, para may makuha na ate, binuhusan basura. Oo nga. Naalala mo yun? Sabi ko, grabe naman yan. Naalala mo yun? Ang sinasabi nga natin, pera de los obos. Yung iba, maayos naman. Kasi kung maayos din na nagsusupervise, maayos din na nag-asikaso sa kanila, maayos din yan. Kaya nga ako minsan, may mga issues nga nung mga nakaraan na narinig natin, nakita natin, bakit daw ang isang mga nagtutupad is ganito? Ang alam natin, sa mga kada barangay may tupad. Pag natapos na kasi kung ano yung sinasabi na design, program o whatever ang tawag dyan, saan mo yan papupuntahin? Kung mayroon pang 7 kaadlaw na sobra doon sa, kasi ang iba, madali talaga magtrabaho lalo na pag na-supervise mo. Ano gagawin nun kung tapos na yung project design na naka-design doon? Ito nga, maglilinis ng kanal or kalsada, sa tabi ng kalsada. Kung 10 yan, ang buong purok dyan ang paikot ng barangay, kung maliit lang naman ang barangay, madali lang yan maubos o matapos. Ano gagawin mo doon? Kung iyon ay tapos na, di ba mayroon tayong communal sa barangay? Pwede mo yan doon dalhin. Pangalawa, pwede mo yan patanimin doon sa nilinisan nila sa tabi ng kalsada. Pwede yun. Kami nga, ganun ang ginawa ko Nagbigay tayo ng mga seeds doon sa mga nagtupad natin. Ang nangyari lang kasi that time, nagtupad tayo, minsan ang kuwan, yung naitanim na,
pag uminit na eh. Pag natapos ng kwan nila, hindi Wala na nasusundan. Wala nang follow-up. Pero ang ginawa natin doon, marami naman ang nakakuan doon eh. Nagkinabang tulad nga ng kamuting kahoy. Yung kinain natin, galing yun sa produkto ng tupad yun. Oh, kamuting kahoy, kamuti. Ang ngayon lang, ang kuan na ngayon ay yung pineapple. Wow. Sa mga susunod na buwan, makakatikim naman ang lahat base na sa nagpagal ng pagtanim ng pineapple na yon. Oo. Kasi nga ni mga tugang, lalo na po ini na ako gusto ko daw kaya na mga tree planting sa totoo lang. Tree planting, mga 1 million trees na tinatawag. Madali lang magsabi mag-tree planting. Papiricture habang tinanom. How about ang follow-up kayo ni? Nagturubo daw ini. Paano ang follow-up nindo? Sisay nag-ano kayo ni? Benefit of the doubt. Kasi magayon man talaga ang programa. Ako, wala akong masabi dun sa programa. Aramukap, maski na nung programa, magayon, basta in-implement ng tama. Yan. Agree. So, dapat, ayun, may follow-up naman yun. In fairness naman sa head ng programa na to, may follow-up naman yan. May series of follow-up tinanim ngayon. Sana nga lang. Imo-monitor naman natin yung kasi sayang din naman ang mga tinanim na yan kung hindi naman natin maalagaan. So, ako na nagbibigay ng assurance sa atin, sa area natin, pagtanim ngayon na August 28, magkakaroon ng tree planting sa atin, sa ating barangay. Lahat ng residente po ay invited para magtanim ng mga fruit-bearing tree o kung ano man ang mga kahoy, punong kahoy. Invited tabi kayo. Ako na ang mga ngako dyan na after na maitanim, kailangan namin yan ayusin. Kailangan namin alagaan yan. At saka, invited kayo ni Kap. Alam na kung ano. Baka, maski lamang dyan, ginataan. Okay. At least naman, ay yung mga dugot pawis ng mga kasamahan natin, may napakinabang. So, Kap, ibalik ko naman sa tulong kaputan mo ba sa sa implementation Akala ko ba project. Mo na yun? Kasi nga ang sarap pa sa nakikita at tadigdi, most of the projects na napuuna na, mangalas kita, dati, grabe na tinatawag na na bago mag-po ng projects, may dyan na tarpaulin. Yan. Date started, date completion, cost of project, tapos komperang laba. Ngunyan bibihira na ako makita. Ewan ko ba? Dati, may nakapost dyan. Unang nawara ang cost of project. Tapos question, bakit walang cost of project? Kasi iniwasan daw ninda ang mga katugangan tanawalahon na naghagad ng certain amount for that project. Kaya dahil pikakaag. Pero ngunyan, bako lang cost of project, pati ba naman sa tarpaulin, tinipid nindo? Dahil nakamuna, grabe panghinayang. In fairness naman uli. Sa ako naman ay nandito, hindi naman one-sided. Sa atin lang naman to nadidiscuss dahil para sa kaalaman ng lahat. Ang sa akin, base na sa nakita ko, mayroon naman nakalagay. Mayroon naman nakalagay doon sa mga projects na tarpaulin kung kailan nag-umpisa, kailan matatapos, etc. Sinong contractor, yun din na amount. Kasi kasama yun doon sa template, kasama yun sa bago umpisahan talagang nilalagayan. Kaya nga, nagtataka tayo. Ang iba wala na. Ang tanong lang naman, bakit yung iba wala na? Hindi ko na masagot yun. Kasi hindi ko naman yun AOR. Hindi ko naman nasasakupan yun. So sa iba, mayroon naman akong nakikita, pero hindi ko na masasagot yung ibang areas kasi hindi ko talaga nakita kung mayroon ba sila o wala. Pero in fairness naman sa iba, may nilalagay naman talaga ang iba. Ang iba, hindi ko masagot. Pasensya na. Minsan, nang makita ko, sabi ko, bakit wala yan? Ang sagot sa akin nung foreman doon, akala mo lang wala. Pero meron. Imagine mo na lang na meron. Imagine mo na lang na meron. Pero wala talaga. Pero totoo naman, salamat naman doon sa pagpuna mo. Kasi kasama yon. Isang pay item yun. Yun nga ang nakakaano ngayon. Dahil, basta parang, sobra na natin ka-powerful. Na ang isip natin, basta ako nakadikit sa politiko,
Kasi Hoda maglagay ako dyan o hindi. Basta ang kontrata ko tuloy-tuloy. Ganun lang nangyayari. Ang lahat ng bagay may katapusan. Sana nga lang. Yeah. Ang lahat ng bagay may katapusan. Sa bagay, makikita natin yung ginawa ni, sabi ko nga, yung ginawa ni President BBM. Mhm. Dito yung isang larawan ito, baka next month tumaas naman ang rating ni PBBM dahil dito. Mhm. Ito yung isa sa pagpapatunay na minsan yung leader nagagamit lang yung pangalan pero hindi naman involved dyan sa proyekto. Yung 1 to 15 na contractor na nabanggitan ni PBBM, sa totoo lang, kung may kasama doon si PBBM, hindi niya ilalantad yun. Naman, 5 contractor dyan, meron ako dyan, may kickback ako dyan. Wag yung sasalingin yan. Hindi niya sana nilabas yun. Bakit nilabas niya yun? Despite of that, na ikaw ang presidente, ginagamit yung pangalan mo. Minsan madalas kasi kasama dito, project ito ng ating Pangulong Marcos. Oo. Bago naman, ako, palagay ko lang, bago naman nila nilabas yun, nagkaroon muna ng series of consultation yan o meeting sa mga possible na involved. Kasi hindi naman yan ilalabas kung talagang may, alam mo na, ako, hindi lang naman to sinasabi na political, motivated or whatever. Yan talaga ito totoo. Base sa aking pagkakaalam, yung mga nandyan na nakikita natin na minsan sa social media na nakapost, may katotohanan ang iba dyan. Yes. No, kaya nga sabi ko, kung may mag-volunteer ako. Bakit? Alam naman natin minsan. Kaya lang, sabi nga natin, ito naman ay napag-usapan sa social media, ang sa atin lang, kaya nga minsan sinasabi ko sa iyo, ito ganito. Sa nakita ko, meron naman. Hindi ko lang din alam yung iba kasi hindi ko naman yun area. Tapos, ito pa Kap, yung isang nakikita natin na nagiging problema dyan. Yung sinabi mo kanina na meron dito niya sa Sorsogon, nauna na yung patrabaho, hindi pa binaba kung kanino naka-award yun. Parang sila nag-uuna sana. Ang sabi ko kanina, kahaputan, kung yung bang project na yun ay may approved design na. Oo. Yun lang naman ang katanungan ko. Kasi ang base sa experience ko, hindi pwedeng magpatrabaho ang isang agency na walang approved design. Tulad sa amin, sa level ng barangay, bago kami magpatrabaho, may mga approved design muna yan bago yan i-implement sa barangay. Kailangan muna yun. So, pagdating naman sa mga hire na tinatawag na, hindi ko na alam yun. Kasi hindi naman ako nakakasaklaw dun. So, yun lang naman ang pagkakaintindi ko. Ang tanong ko lang doon is yun nga, na pangalawang tanong ko. Doon sa mga dinaanan na kalsada o river control, yung mga punong kahoy. Yung mga punong kahoy. Dapat iniiwan yan dyan sa area. Yung mga punong kahoy na ba yan? Ano ba ang sistema sa mga punong kahoy na yan pag yan ay naputol na? Kanino ba yan mapupunta? Kung sabihin natin na papupunta yan sa Sendro o sa DNR o whatever o Penro, iyan ay dapat malaman anong reasons. Kung may reasons man, pwede bang hingiin yan through in writing ng barangay na yan ay mapakinabangan since kulang na kulang tayo ng upuan. Kung malalaman ninyo, kulang na kulang ang upuan sa mga daycare center. Ayun, mayroon lang. Ito, at least itong katotohanan. May mga ginagawa tayo ng mga buildings pero hindi kasama dyan yung table and chairs. Tama. Saan kukuha Kahit nga yung mga blackboard, wala yan. barangay, yung mga barangay na kukunti lang ang IRA o NTA, saan kami kukuha ng panggastos pambili ng upuan ng mga bata? Yan. Tulad, mahirap magsolicit kasi sabi nga natin, masasaktan ka lang. Oo. Kasi pangakuan ka ngayon, kunin mo bukas, pagpunta mo, wala. Pinangakuan ka na nga. Yun nga. Oo. Yun nga. Mahirap ang ganun. Kaya, ang pakiusap lang natin, doon sa mga punong kahoy na dinaanan ng road widening at saka mga
river control, kung yan ay may process, ipaalam ninyo kung anong proseso para at least yan, kung yan ay dapat ganito, sundan ng mga barangay para yan mapakinabangan yung proseso na yon. Magamit yung mga punong kahoy na yon sa pagpagawa ng mga upuan ng mga estudyante natin na walang upuan. Biruin mo, minsan, inuobliga natin ng mga bata natin magdala ng upuan kasi kulang ang upuan doon sa mga eskwelahan. Well, in fact, doon sa isang area na mayroong construction ng gobyerno, maraming punong kahoy. Sandamakmak sa motorball. Sandamakmak, tapos ngayon, hindi natin maibigay. Ibigay nyo na yun. Kung may request na, ibigay nyo na para mapakinabangan. Kasi kung matagal natin maaprubahan yan, abutin niya ng tag-ulan, masisira lang yan, ngayon ang gagawin natin. Ang nangyayari kasi, nakikita ko, dapat kasi, alam ko niyan, pag pinutol yan ng kontraktor, iiwanan yan dyan, hindi yan pwedeng dalhin. Yan ang mandato yata ng DENR. Kung meron ka permit to cut, pero wala kang dapat, wala kang permit to travel. Kasi pinutol mo lang yan eh. Di ba? Kasi, meron, let's say, kukuha ka ng permit. Ano ang purpose? Hazardous. Permit to cut lang yun. Pag naputol mo yun, it means dyan lang yan. Ngayon, kumuha ka ng permit sa road widening. Pag binigyan ka ng permit sa road widening, okay, dapat sa tabi lang yan. Pakaputol yan, itatabi mo lang dyan sa kalsada. Ito naman, kung yun ang process. Ito, dapat lang. Kung yun ang process. Paano naman yun? Halimbawa, kulang na kulang ka nga sa barangay mo ng upuan. Kulang ka ng table and chairs. Nakita mo ngayon yung punong kahoy na yun. Nakatiwangwang lang. Anong gagawin natin? Palupaon lang? Yun nga eh. So, dapat yan, at outright, susulat ka sa DNR. Baka lang problema niya, pwedeng bago ma-aproban, nadala na kung saan yung kahoy. Kaya doon sa kuwan, kaya ito, nakikiusap lang naman tayo, doon sa mga sa agency, pasalamat ako kasi doon sa barangay namin. Ito, comment ko lang po ang DPWH. Bago pinutol yung mga punong kahoy na yun, nakalagay talaga ang permit to cut. Yun, patunay lang to na talagang hindi naman sa kada bis na tinatawag hindi nagko-comply ang DPWH. Nag-comply sa paagi na ito kasi ang nakasulat diyan, ang lay diyan, pag ikaw ay magpuputol ng kahoy, yung punong kahoy, dapat kung ano yung permit number na binigay sa iyo, dapat ilagay mo yan doon. Kung halimbawa, perang punong kahoy, ilagay dyan, nakalagay yan sa tarpaulin para at least ang tao, ang mga residente o kung sino man, public, malaman na dyan sa area na yan may ongoing na pinuputol o cutting ng trees, at least hindi na sila maalarma. Na bakit, minsan nga, ang nagchichinso, isa lang ang may permit. Minsan, 3 yung ginagamit na chinso. Pero at least, nakikita ngayon kung ano doon sa area na yun ay may cutting of trees. Ang iba lang kasi, may mga nakita tayo na mga basta-basta lang pinuputol na wala mga permits. Paano natin masabi na walang mga permits? Kasi wala naman nakalagay doon na isang requirements na dapat bago putulin yung tree, dapat, ang tinatawag natin na may permit na nakalagay. Ayun lang naman Yun. Permit. Yun, dapat may permit. Dapat nakalagay yun. Yung tarpaulin na yun, na itong punong kahoy na to, puputulin. In fairness naman dun sa DPWH at saka DNR o Penro, mayroon naman silang inisyo na permit para sa pagputol ng kahoy. Kaya nga, alam ko niyan, Kap, kasi once may tinulungan din magpaputol, iba yung permit to cut, iba pa yung permit to travel. Yes, I know, right? Tapos, minsan ang problema dyan, lalo na pag road opening, pera de los obos. Habang kinakat yung kahoy, may nakasunod na natin wheeler.
Diretso sakay. Ang Oo. tanong ko dyan, sino-sino ba yan? Pangalanan mo na kung sino yung kontraktor na. Ay, After sus. na putulin ng kontraktor na yan, May nakasunod na may ano, nakasunod na 10-wheeler. truck. Ang tanong dyan, bakit nangyayari yung ganyan? Hindi naman sa inyo yung kahoy na yun. Kinukuha nyo, mga balasubas kayo. Oo. Ginamit nyo na yung kalsada nila. Ha? Nilusak-lusak nyo na tapos... Nilusak-lusak mo ng kalsada. Oo nga, for improvement. Pero dapat, yung hindi sa inyo, wag nyo nang pakialaman. Oo, dito lang nung nag-widening dito sa sa Ginlahon hanggang Kabidaan. Oo. Gaganda ng kahoy niyan. Oo. Gabi tinitira. Ay, dapat. Habang tinitira nila, talagang may backhoe na kukuha nung sakay sa Sinasakay sa truck Kaya- nila. Sino ba nagtrabaho dyan sa road widening galing sa may Ginlahon papuntang Kabidaan? Ayoko ng pangalanan. Kilala mo naman yun eh. Ha? Kilala mo yun. Ha? Iyan ang tanong ko. Mhm. Wag naman masyado. Wag mo naman yung pace. Ibigay Oo. nyo sa tao, o ibigay nyo sa gobyerno kung yan ay mapapakinabangan. Hindi naman lahat ng nasa gobyerno ay pasaway. Parang parang yung ganyan nagmamagic siya, andyan ba cellphone? Tapos pag tanggal ng telon, wala na yung cellphone. Parang yun ganon. lang. Umaga, ang ganda pa ng puno, ang ganda ng yabong. Mhm. Gabi tinira, kinaumagaan, magic, wala na. May tinatawag naman tayo dyan. Ayan, may process naman. Ayan, kung hazardous na posible may tamaan o maka-aksidente, kailangan talagang alisin yan. Hindi, ang minsan ang sinasabi ng iba sa mga post nga nung mga nakaraan, sentimento, oo. Alam natin na ang punong kahoy ay talagang pang-shed yan, protection yan sa init, etc. Malaking tulong din yan sa tao, sa environment. Pero please take note na kung ang isang bagay, isang object o isang bagay o isang puno ay talagang yan ay makakasira na, pwedeng magdulot yan ng aksidente sa property o sa makamatay, kailangan natin alisin yan. Yung tinatawag natin na century na puno na yan, minsan, kahit century na nga, dahil mahina na yung foundation o mahina na yung ugat niyan, kailangan natin alisin. Wag tayo doon sa parang kabayo. Ibig sabihin, kung ano lang nakikita natin diretso, tingnan natin kasi ang nakapalibot dyan na kung iyan hindi alisin, iyan ay possibility magkaroon ng aksidente. Oo. Possibility Tama. may mamatay pa. Yan. Provided na kahit yan ay hazardous na, idaan mo yan sa proseso para yan matanggal sa tama na proseso. Hindi pwedeng abruptly halion mo na. Kasi aram mo naman may evaluation ka dyan kung ang possibility. Kung may bagyo sa susunod, i-check mo na ngayon. Kasi panahon na ng bagyo ngayon. Di ba? Dapat yan, pwedeng alisin, provided na dapat may process. Yun. Pero kung hindi mo nasatisfy ang proseso na yan, talagang aabutin ka dyan ng kung ano-anong mga bahas sa social media o whatever. Yun lang naman ang kailangan natin yan, yung kapaliwanagan. Hindi yung basta pinutol mo yan na sabihin mo lang sa sarili mo, hazardous na yan. Wala ka namang pinaliwanag. Doon tayo niyayari ng mga basher. Ang sa akin, ang sa amin lang, ito kasi experience, kaya nga gusto ko i-commend din ang DPWH dun at saka ang kontraktor sa mabilisan nila. Kasi may mga permits yan may dinadaanan yan So ngayon, nakita natin, may nakalagay na tarpaulin. Yun ang dapat. Yun ang matino na patrabaho. Kasi kung hindi nila yun, hindi ko pa puputol yun. Hindi. Yun ang matino ng kapitan. Kasi alam nila pag ang tawag doon, yung kapitan, sabi nga, pero dilis obos naman, pagkaalyado, madaling kausapin. Pag ganyan, alam nila, yung dadaan nila, hindi natin dito kaya yung kapitan. Yung kapitan dito, iba ang pananaw sa buhay. Hindi naman. Oo. Tayo naman tao lang din. Tama. Tao lang din naman tayo. Kaya lang, ang sabi nga natin, elected by the people, serve the people. Tama ba? Oo. English yun. Yun. Yun lang naman. Simple lang. Sabi ni Maki, ini po,
SM Cup na way dinhi sa amo sa Barangay Lahong, way to Santa Magdalena, may road widening dinhi. Inapot ko ang kapitan kung ini may acceptance or nagkortesi sa barangay. Wara man daw. Tapos may puno sa gilid san balay sinsayo na residente na maagihan sin road widening na naka-schedule na putulon. Kay ini daw puputulon talaga kay pagsadiri na sin gobyerno. Pero wara man permit to cut. Doon sa nagsasabi na papamaki doon sa sinasabi mo na walang coordination sa barangay, hindi pwede mangyari yun na walang coordination yun sa barangay. Kasi bago naman yan makarating sa barangay, dadaan yan sa barangay unless otherwise tutulok-tulok. Pwedeng ganon. Pagdating naman doon sa punong kahoy, yung sinasabi natin, ang alam natin, iyan talaga idadalin sa Penro o sa DNR o kung ano man agency. Basta yung manungod sa kahuyan na yan. Hindi ka nangangalaga. Hindi naman ang alam ko talaga, hindi naman talaga dapat dalhin yan sa DNR. Once na permit to cut, hindi yan pag-aari ng DNR. Kung yung lugar na yan pag-aari ng isang pribadong tao, pag pinutol yan, dyan. Oy, tapos naman, barangay na ang magre-request gagamitin yung kahoy. Kaya nga ang alam ko na dinadala sa DNR yung mga nahuhuli na illegal na binababa or binibiyahe. Tama yun. Mali lang ang pasok ko doon sa explanation ko. Kasi ang ginawa natin ngayon, waiting na lang tayo doon sa yung kahoy na tinanggal. Waiting na lang tayo doon sa kasi sumulat na ako, nakadalawang follow-up letter na ako Kasi kailangan namin yung kahoy na yon para gamitin namin sa pagpagawa ng table and chairs para sa mga estudyante. Kasi ito nangyayari, sa totoo lang nangyayari ito Minsan talaga madalas pag unang pasukan, walang mga upuan yung mga bata. Ngayon, mayroon naman tayong ganito na pwedeng pagkuhanan na masolusyonan yung problema na yun. Yun ang inaayos namin na sana maibigay na sa amin yun. Kasi, nasisira yung puno nasisira yung kahoy Pag nasira na yan, kasi lalo na ngayon tag-ulan na, lalambot na yan, masisira na agad yan. Anong gagawin natin? Oo nga Parang, yun lang, parang ayaw nating dumating dun sa punto na mas gusto ko pang masira kaysa pakinabangan. Dapat. Ang ginagawa kasi natin, dapat hindi tayo reactive. Sorry naman sa mga word na sasabihin ko. Minsan nagkakaroon ng paggawa ng kung ano man ang mga gusto natin na solusyon. Mayroon na. Dapat tayo, proactive ang approach natin. Kung kailan marami ng problema, saka tayo nagkakaroon na ng mga solusyon. Dapat, alam na natin na iyan ay pwede natin ibigay sa barangay. Pwede natin yan ibigay sa city o munisipyo. Bakit natin pinapatagal yan? Kung yan naman ay pwede natin pakinabangan. Diba? Parang, yun nga sinasabi natin na parang, mas gusto pa nating mabulok kaysa pakinabangan. Yan. Pangalawa din, sa Miyerkules, itatakal ko to isa-isa siyempre, anong oras na? Ayan. Alas 8:18 na. Okay. Masarap yung kasi naman ako kasi ang gusto natin wag tayo tutulok-tulok. Kung may problema na malaki ng problema saka tayo gagawa ng aksyon. Malaki ang participation ng bawat isa sa atin. Hindi lang naman tayo porque residente lang tayo, wala tayong pakialam sa community. Dapat may pakialam tayo. Hindi tayo dapat na nandyan lang okay lang kumakain naman ako sa 3 beses hindi ganoon. At saka pasintabi sa mga kontraktor, pag nagkaroon ka ng project saan mang lugar, natural merong barangay na nakakasakop dyan. Number 1, dapat ang respeto. Pag pumasok kayo dyan, may kortesiya sa barangay, may kortesiya sa residente. Huwag yung hawak ako ng malaking tao, kaya wala akong pakialam sa inyo. Hindi pwedeng ganun. Kasi ano man ang mangyari dyan, sa loob ng barangay na yan, paninimbagan yan, pananagutan yan ng barangay. Kung sino yung nandyan. Di ba? Pananagutan niya yun. So, isa pa, habol ko na pang-4, doon sa mga nagbibenta ng lupa, bumibili ng lupa,
siguraduhin nyo lang po na yung binibili nyo ng lupa o binibenta nyo ng lupa, mayroon yan permit to sell. Ha? At saka yung nagbebenta ng lupa, mayroon din yan permit o accreditation galing sa PRC. Kasi sa ngayon, ang dami ng binibenta na lupa ngayon na hindi dumadaan sa proseso. Pag nagkaroon ng problema, ang barangay ang nahihirapan doon sa mga nakabili o binintahan ninyo ng lupa na hindi maayos ang access papunta, pasok, paloob, doon sa area na pinagbenta ninyo. Ayan. Tapos mag-aaway-aaway sa right of way. Mag-aaway-aaway sa right of way. And then ngayon, pag nagbenta naman ng lupa, wag nyo naman patagalin BIR. Yung pag-issue ninyo ng CAR, kung kumpleto ng requirements ng tao, nung nakabili ng lupa, wag nyo nang patagalin. Kasi may process tayo eh. Ilan ba? Mag-isang taon na yung nag-apply ng dokumento na yun eh. Hindi pa naman nag-anniversary. kung mayroong requirements na hindi na nasunod, padalhan nyo ngayon yung aplikante na ito, lacking of documents. Hindi yung, ang tagal-tagal lang eh. Oo, parang susulatan ng anya kita o ikaw-call kita. Oh yan, kung hindi ka pa mag-follow up, pag-follow up mo, ay, ko lang nagganito. Diyos ko ay, naman. nako. May sinusunod tayo, mga nasa gobyerno, may sinusunod tayo na process. Kung ang requirements ay 15 days, dapat ibigay nyo yan bago mag 15 days. Kung hindi naman, sulatan nyo yung aplikante na ito, lacking documents mo. Huwag mong patagalin, mag-isang taon na yung mga application. Di ba? Akala kasi, sorry naman to, pero ito dapat. Ito yung dapat na ginagawa natin sa gobyerno. Sorry naman sa lahat ng nasa gobyerno. Pero dapat inaayos natin ang trabaho natin. Huwag natin pagmalabisan yung mga tao na hindi nakakaintindi masyado. Paano kung walang magkukall ng attention sa inyo? Tulad nun sa, yung CAR, yung sa BIR, sorry naman kung sinong nandyan, sorry. Pero ito, bakit aabutin ng isang taon? Bago nyo ilabas yung CAR na yan, matagal na naibigay sa inyo yung mga requirements. Tapos pinagtatagal pa. Kanina, commendation sa DPWH. Kasi may kinomply nila. Pero yung sinabi ko sa inyo, mga taga-DPWH, sorry naman. Yung isa na projects ninyo na hindi nyo nagagawa, trabahuin nyo yun. Kasi pag hindi, iko-call ko rin ang attention ninyo. Kasi yan, trabaho natin yan. O tulad sa amin, kami na mga barangay official, may duty kami simula Monday hanggang Sunday. Kasi yung mga tao namin, kung nagtatrabaho, pag Sabado lang ang pwede silang makapasok. May opisina, wala silang trabaho pag Sabado. Yung time naman namin, pwede namin i-accommodate. Oo, yun parang dapat. ano na lang, yung kayo na ang mag-a-adjust sa Kami residente mag-adjust ninyo. kasi hindi pwedeng, biruin mo, may trabaho naman yan eh. May trabaho naman, tapos wala rin pasok sa mga barangay huli. Kawawa naman sila. Ang dami, nanginit ang ulo ko. Oo nga, kalunes-lunes ka pa. Lunes na lunes, gagalit nyo kami. Hindi naman to galit. Ito lang naman ay pagsasabi lang katotohanan lamang. Ang pawang katotohanan, katotohanan talaga yun. Minsan masakit. Pero dapat maintindihan natin na tayo nagsiservisyo sa mga tao. Hindi tayo nagsiservisyo sa ilan lang. Ito kasi nangyayari, Kap. Sa totoo lang, pag wala tayong lagayan, ang bagal umusad ng mga papel natin. Pero pag nauna yung sabi natin, ako nang bahala sa'yo. Ang bilis. Anong lagayan? Siyempre yung sabi natin na ang lagay ba parang gano'n. Ay, sa akin hindi pwede yan. Kung yung proseso na yon kaya ay nasunod pag ganyan, sorry ka, maghintay ka. Ay, hindi pwede. Ganun. Ang sweldo natin ay galing sa taong bayan. Precisely. Diba? So now, bakit ka pa maglalagay doon sa sarong tao? Minsan kasi, hindi naman to alam ng mga hipe. Yung mga nasa baba lang. Kaya ngayon, kahit yung tanod, minsan ang sinasabi, pag walang kape, doon sa mga post, walang kape, walang duty. Ay, hindi wag ka mag-duty. Obligasyon mo yan, tinanggap mo yan, nag-oath ka, dapat trabahuin mo yan. Kasi sila naman lahat naman na nasa gobyerno, nag-oath naman. Lahat kami nag-oath na dapat mag-servisyo kami sa tao. Kasama ba sa pag-oath yung siya na ako'y nanunumpa na bilang isang politiko, dapat meron tayong kontrata sa gobyerno? Ay, wala naman kaming Iba naman yun, oath Kasi, sabihin na natin, solamente yung mga tanod.
pinakababa na level na nagtatrabaho sa gobyerno. May oath yan. Kahit yan mga organizations na itataguyod nila yung kapakanan ng organizations, walang bias. Di ba? Kaya kung nag-oath ka, dapat yan panindigan mo. Hindi yung sabihin mo na mahirap, hindi, tuyo mo. Oo. Di ba? Panawagan pa ni Maki sa DPWH pagka may media na gusto mag-interview sa Indo tungkol sa mga project, di i-entertain nun. Tabi nindo kay wara man iba na makasimbag san kaputan, kamo lang. Dapat man talaga entertain nun. Kaya lang Maki, ang problema kasi may mga pag-urupod kita na nagkakaigwa man ng pubya ng mga taga DPWH. Kaya pag nakita ninda, ini ng mga kauputan ng media, pag nakita ng mga taga DPWH, bagan ang pagkita ninda sa lawas kay ni sign of peso. Ay, hindi ganoon. Kaya, dahil po mababasal man ng mga taga DPWH, tabisan, habo na ninda maghampang, kaya araman lang ninda na pagwaras ninda maihatag, pagtalikod, nagtatamiri. Nakilala ako ng mga media. Sorry naman sa word kay mga taga-media? Inahatagan? Siyempre. Ay, ano pang silbi mo kung taga-media ka, naghihingi ka? Oo, yun nga dapat. Kaya ang taga DPWH, likayono na pag-arkayan, taara man lang ninda. Minsan nga ni kumada ka sana, sa first district. Mahapot ka, yada tabi sana, hahanapan ka pa rin appointment. De, para naman legal, para naman sa sinasabi natin. Magpadala muna, yung tulad sa iyo, Maki, Papa na Maki Gomez pa, magpadala ka ng sulat na sa ganitong araw na to pupunta ka sa opisina nila para makapaghanda din sila. Wag naman yung makapaghanda ng lechon or whatever kung anong ihanda na. What I mean, kung ano man ang pakay mo, isulat mo doon sa letter mo na ikaw sa oras na ganito pupunta ka sa kanila para maghingi ka sa kanila ng information related sa ganito. Yun ang tama. Wag naman no. Oo, dapat lang. Pagpunta mo naman gusto mo tanggapin ka agad. Paano kung may mga meetings yun? Dapat win-win solusyon. No? Sulat tayo para Sumulat. Para kung hindi ka pinapasok, sulat ka uli. Pag tatlo, report mo na yan. Bakit? May process ka na sinunod. Hindi nila ginawa. Isunod mo na yan sa... Pwede mo dalhin yan sa civil service. Yan, oo. Sa civil na service pa. Ayan, Okay, mga tugang. Sabi nga na, inabot na kita kan oras kap. San pamaaraw naman, Lunes, mainit talagang panahon. Hindi, napapanahon lang yan. Kasi kung hindi natin tutulungan yung mga kabarangay natin na walang masyadong alam, masyado nilang kinukuhan masyado nilang, anong tawag doon? Sinasamantala. Wag naman ganon. Para-paras naman tayo. Pag okay, tulong-tulong tayo. Pag may problema, nandyan kami para tumulong sa inyo. Ayan. Okay, Kap. Ang sa'yo mong mensahe? Bago pa matapos itong programa natin ngayong araw na to, gusto ko lang ipanawagan sa lahat ng mga residente sa Barangay Pamurayan na ngayong umaga alas 9, ang hindi mag-attend doon sa panawagan natin na may meeting ang lahat ng miyembro ng Urban 4 katag 1, 2, 3, 4, 5. 7 years na natin iniintay yan na para lupa para sa inyo. Kung hindi kayo mag-attend, wala kayong lupa na mapupunta sa inyo. Ganun lang. Simple lang. Pinaghirapan ng barangay officials yan na mapunta para sa inyo. Ngayon maghirap din kayo, mag-attend kayo mamaya para malaman ninyo kung ano yung sasabihin ng mga barangay officials. Manungod para kung ano yung para sa inyo makukuha ninyo yan. Pero magpagalman ka mo. Siyempre, lupa na yan. Hindi man mga tugang award na correction lang. Hindi man award na magpagal. Magtiyaga. Para sa Indo yan. Di ba? One day. Mapagalsin na kayo na mo, siyempre, paglakat. Ikaw naman. Man, kasi ano na yan, ikaw na pwede sinda mag-arkila ng tricycle. Hindi, kahit na magtiyaga. Yan, tiyaga. Pero hindi naman yan tatyagaan Isang oras lang naman yan. Oo, isang oras tapos isang tirahan na ang isang lupa nang mapupunta sa'yo. Kasi gusto natin yan, ma-award na sa inyo. Yung lupa na yan na deserve. Kung sino man, walang palakasan dyan. Kung ikaw, wala ka talaga lupa, mabibigyan niya. Provided na ikaw talaga na-evaluate na. Pero kung ikaw ay wala pa, di mag-memro ka muna. Para ikaw naman sa susunod. Kasi ang laki naman ng lupa, hindi naman natin mauubos yan. Binili ng barangay Binili ng barangay yan. Para sa mga tao, para sa mga residente ng mga taga-Pamurayan. Pero hindi pwede, napupunta ka lang dyan, ngayon dahil sa nalaman mo na may lupa na,
pupunta ka lang dyan, hindi ka naman taga dyan, pupunta ka dyan, mag-migrate ka, tapos ngayon, in 6 months, residente ka na. Ay, hindi pwedeng ganun. Magpagal ka muna. Oo. Magtiyaga ka rin muna. Ayan. So mga tugang, ayan po, nasaro na naman ekspertos kan Barangay Council sa pamamayagin ni Kap Arlis Sanaban na talagang gusto niya dapat habo ta magtalikod baga sa kinabaan na may dara pa kita na bugat sa lawas. Siyempre nisipon ta, mababayaan ta. Pero sa araw kayo napaagi na igwanan ng lupa na pwede kitang ipamana sa mga akita, sa mga pamilya ta na babayaan ta na. So dakula akong puini na eksperto na ginibukan council kan Barangay Pamurayan. Sa Giraray, sana tularan pa ang araw kayo na barangay kan ibang barangay digdi po sa bilog na Pilipinas. In fairness naman, may parang karugtong bago. Oo, aben. akala mo, ano? Lahat naman ang mga barangay official sa city, mga nagtatrabaho talaga. Minsan lang talaga akala natin wala tayong nakikita o nararamdaman kasi minsan hindi naman talaga sila nagsasalita. Pero in fairness sa lahat ng mga kasamahan ko dito sa Sorsogon City, maraming mga projects ngayon ang ginagawa sa kanilang mga barangay. Kaya pasalamat tayo sa ato na ginagalangan na congresswoman, sa ato na ginagalangan na gobernador, sa ato na ginagalangan tabi na city mayor and sa lahat ng council. Wala man ini mangyayari sa mga barangays na ini kunura man tabi hali sa Indo na danon. With that, gusto ko lang po ipagbigay alam na ang ginagawa naman namin dito hindi lang naman to para bigyan ka ng ganito na problema or whatever na information. Gusto lang namin maihayag, maibigay yung mga nangyayari ngayon na nakukuha namin na information sa kada barangay. Kasi biruin mo, ang mga maliliit ngayon lalong naghihirap. Pero dapat din ang mahirap, wag naman tayo umasa sa gobyerno. Magtrabaho din tayo. Kasi solamente kung mayroong mga projects sa barangay, may mga trabaho dyan, ang gusto lang naman kasi ng iba, easy money. Oo, easy money. Naghihintay ng kung anong ibigay. Wag na sabi nga ganon. easy papa. Wag ganon. Kasi lahat naman dapat pinagpapagura natin, pinagtitiisan natin. Kasi hindi naman yan pwede na ibigay lang sa inyo yan. Tapos wala na tayong counterpart. So again? Yes. So mga tugang, yan po ang sarap na naman naging edisyon kan sa tuyong programa digdi po sa Bicol TV Sorsogon, ang suliminting telebisyon sa probinsya kan Sorsogon. Sa ngaran po ni Kap Arlis Sanaban, ang sinunlikod si Rosario Mistoso para sa sarap na naman edisyon kan programang Pait Sana.